programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang nakaraan sa PBB Lucky Season 7. Sa paghahanda ng mga teen housemates sa kanilang 5th Lucky Task, isang madamdaming tagpo ang naganap sa kanila. Gusto ko po na magpahinga siya ng isang araw. Familiar ha? Hindi ko napigilan, pinisil ko siya. Mahal ko po yung tatay ko. Mahal. Tres beses si straight na nomination pero hindi sila kumigo kaya si Sally. Duros As a family, kahit ano mangyari, andito pa rin po kami sa kanya. At ngayong gabi, makuha na kaya ni Maymay ang hinahangad na picture ni Enrique. Hi, Maymay! Malapit ka na maging Maymay ko. Good day, ma'am! Welcome to Paxaler! At sa pagbubukas ng Paxaler ng teen housemates, mapagtagumpayan kaya nila ang kanilang 5th Lucky Task. Iniwanan mo yung customer mo. Lahat ng yan dito lang sa PBB Lucky Season 7. Maalalang habang ginagawa pa lamang ang 4th Lucky Task ay may hiling na si Maymay kay Kuya. Kuya, kahit ito lang. Kuya, kahit ito lang. Ang matagal ko na po siya hindi nakikita. Bakit nakita mo ba siya dati? Hindi, sa picture lang. Ibibigay ko sa iyo yan. Po! Sa isang kondisyon. Yes po, kuya, kahit ano. Kinakailangan mo na makabuo ng isang buong Rubik's Cube. One side po, kuya, 20 seconds. Handa ka na ba? Handa na po, kuya. Ready, go! Kuya, tapos na po. Po. Dinaya mo ako. Pero matapos ang bigla ang hamon, binigyan ni Kuya ng kondisyon si Maymay para makuha pa rin ang picture ni Enrique. Maymay, Po. ito na ang totoong kondisyon. Mapapasayo ang litratong yan kung sakaling mabuo mo ang Rubik's Cube. Meron ka hanggang dulo ng linggo. Okay po, kuya. Bye, Enrique. Paglipas ng ilang araw, patuloy pa rin sinubukan ni Maymay buuin ang Rubik's Cube. Kaya naman muling pinatawag ni Kuya si Maymay. Kilala mo naman ako sa kasama mo. Ang boyfriend ko po, kuya, si Mr. Right po. Siya po si ano po, Kerry yan. Bakit Kiri yan? Kung babaliktad mo na, Enrique. Tapos kung baliktan mo, Kerry yan. Oh, di ba? Kerry lang. Alam, pakilala ka. Uy, ba't ka ganyan? Ngumiti ka naman. Oh my God, ang gwapo. Ha? Oo, I love you too. Nakakakilig. Huwag kang magsabi ng ganyan kasi nga nandito si Kuya. Alam naman, di ba? Nakakakilig. Yun po, Kuya. Nagsasalita lang po siya kasi nga nahihiya siya. Hindi nga siya makasmile eh. Nahihiya siya sa'yo. Para ganito siya palagi oh. Kasi parang iniisip niya, ano nangyayari dito? Dapat hindi ko masabi na mahal ko si Maymay. Kasi nahihiya ako. Nahihiya ako sa'yo, Kuya. Gusto mo na bang makasama si Kerian sa loob ng bahay ko? Hindi ko po nabuo yung konti lang. Naalala mo pa ba yung kasunduan natin? Opo. So, hindi, temporary pa rin to, Kuya. Hindi mo pa natutupad yung pangako mo eh. Hinanda ko na yung Rubik's Cube na kailangan mong buuin nasa storage room. Para tuluyang mapa sa kamay ni Maymay ang litrato ni Enrique Hill, bibigyan lamang siya ng 30 minutes para mabuo ito. Tingnan natin mamaya yung... Ang 30 minutes mo
Ay, magsisimula na ngayon. Ay, sila. Okay. So, ito lang ang hanapin natin. Oo. Without yellow. Yung dito ng blue, dapat walang yellow. So, ikutin mo ng isa. Ano, no? Ikutin mo pa ganun. Yan. Hindi, pabalik tayo. Hindi, wala dapat Yan. yellow yan. Ilang sandali pa at may narinig sa living room. Hi, Maymay! Ito na. Malapit ka na maging Maymay ko. Wait lang! Wait lang! Mamamatay ako! Wait lang! Maiiyak ako! Anong namimiss niya? Totoo talaga, kuya, yung heart ko sobrang lakas. As in. Hindi ako makapaniwala. Saglit lang, panaginip ba to? Ako ba talaga yung tinatawag niya? Kuya! Sino bang... My God, sino hindi mababaliw dun? Yeah! I know, right? Oh my gosh. You're twin. You're Yeah. long-lost twin. Good, you know. Good, you know. Hi, Maymay! Ito na. Malapit ka na maging Maymay ko. Konti na lang, ha? Kiss na. Kuya! Ayoko na yung picture! Kuya, buong buhay ko. Kuya, tinitinan ko na siya sa TV, sa video, sa... Tapos may narinig ko mismo sa kanya, Kuya, Maymay. Kuya, san ka... Kuya, buong nagpapasalamat ako sa'yo, Kuya. Talagang malaking tulong na yun sa akin para, you know, inspiration. Up, left, down, right, right. Up, left, down, right, right. left, down, right, up. Hindi ko kakalain na yung pangalan ko, yung ano niya. Huwag mo muna isipin, Tabay. Halos kalahati na ang oras. Pattern yung susundin natin, hindi yung kulay. Maymay! Malapit na! Konti na lang! Mahiyakan mo na ako. Okay na lang, maiyakap mo na ako. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yung time natin, May! Oh my God! Enrique! May, yung time! Mayayan na! Ito na yun! Nang isang minuto na lamang ang natitira, First two layers are complete. First 2 layers are complete. Okay, tama. Yung dalawang bridge na lang. Oo, yan. Magkabaliktad na lang sila. Baliktad lang sila. Tapos, Maymay. Maymay, tapos na ang oras mo. try tayo. Wag. Kailang... Hindi pa rin mapakali si Maymay sa kanilang hangarin na makuha ang picture na hinahangaan niyang si Enrique Hill. Tuluyan na kaya niyang makuha ito at tuluyan kaya niyang makita si Enrique Hill sa totoong buhay. Yan ang ating sabay-sabay na abangan sa mga susunod na araw. Hello Philippines and hello world! Nagbukas na nga ang salon ng teen housemates, ang Paxa Learn. Kamusta na nga ba ang naging serbisyo ng mga housemates sa kanilang mga clients at magkano kaya ang kinita nila sa unang araw ng kanilang business? Malalaman natin ang lahat ng yan maya-maya lamang. Kasabay nga ng pagsasagawa nila ng kanilang 5th Lucky Task ay ang patuloy ring pagharap ng mga nominado sa hamon ng pagiging alanganin ngayong linggo. Kaya naman sa puntong ito, maaari na kayong magpadala ng tweets bilang suporta kina Christian, Fenech, Heaven Kisses at Marco. Tuloy-tuloy lamang po ang tweet mga kapamilya dahil isasara muna natin ito maya-maya sa pagtatapos ng ating programa. Samantala, kaninang hapon sa PBB Lucky Season 7, mga kwento ng teen housemates, nakita natin ang pag-alis ni Nonong sa labas ng bahay ni Kuya. Matapos nito, isang importanteng bagay ang sinabi ni Kuya sa task leader na si Vibery tungkol sa kanilang 5th Lucky Task. At kung ano yan, narito pa rin natin lahat. Bukas na, magsisimula ang unang araw ng inyong 5th Lucky Task. Woo! Bilang task leader, kailangan ninyong makalikom ng higit sa 20,000 pesos dahil ito ang makakatulong para maging daan na makauwi ng Pilipinas ang nanay ni Maymay. Oh my gosh.
Paglabas ng confession room, agad pinuntahan ni Vibery ang mga housemates. Tomorrow, na magbubukas ang salon. Yay! Tomorrow, what time? Di basta gigisingin tayo ng maaga ni Kuya para makapaghanda pa tayo. At sa pag-alis ni Maymay, agad sinabi ni Vibery ang additional reward kapag nanalo sa kanilang task. Wala na sa Maymay, may sasabihin ako. Guys, listen. That's why I said that at least we should have 20,000 pesos. Because if we reach beyond that money, there's a great chance that Ate Maymay will see her mother. Oh, She deserves it. Gano'n na sa time, this time. Leave na niya yan. So let's do it talaga for her. It's fun, yeah. Maymay really deserves it. Because Maymay recently lost her grandfather. It's really hard for her. And she hasn't really seen her mother in a long time. After all she's gone through here, I really want to do this for her. Because in everything that we do, she always has my back. So I really want to do my best in this task so that she can see her mom. Kaya naman kinaumagahan, maagang gumising ang housemates. Let's not waste time. Hopefully, makaabot po kami ng, syempre, more than 20,000. Itong task na to po, Kuya, parang hindi na po siya just because gusto namin ng weekly budget. Kailangan namin mawin yung task na to for Ate Maymay kasi she deserves this. Ang mga unang kaganapan sa pagbubukas ng Packs Learn. Good day, ma'am! Welcome to Packs Learn! Fifth, lucky task ay magsisimulan. Ang inyong salon ay magbubukas na ngayon. Good day, ma'am! Welcome to Packs Learn! Habang naghihintay pa sa pagdating ng customers, ang task leader na si Vibery hindi mapakali. Yeah, okay, then we're good. Habang ang girls hindi naman mapakali sa makeup setup ng kanilang salon. Galing talaga. Oh, shiny, shimmering, splendid. Ang ganda. Oh, ay, iba-iba siya. Oh, shiny, shiny. I'm so dead. Ang ganda, oh. Dapat nga matry. Ewan ko ang tama. Iba ganyan. Maya-maya pa nagsimula nang dumating ang kanilang mga customer. Tara na. Wait, I'll be the one. Nail art. Nail art! Christy, nail art! Si Vibery po, she's very well organized and tinutulungan niya po talaga kami to keep track of our work po. Customer 3. Customer 4. Ay, andun yung first. Oh! Ahan. Masaya po yung unang salon po namin. Apply po yung paano ginagawa ng lolo ko. Yung nagugupit po siya. Hello, ma'am. Alam niyo po ba, ma'am, ang ganda-ganda po ng kamay niyo. Malambot na. Yung customer maaliw mo. Ma'am, I love you, ma'am. Gaganda ko po. Gagawin ko po lahat ng best, ng very best ko po na para mapaganda lang po yung kamay mo. Isa nga ako sa naunang mag-nail art na patay. Yeah, you just Yung totoo talaga, kuya, hindi ko talaga alam mag-nail art. Nahirapan ako. Pero binigay ko yung best ko po, kuya. Ipapatawa po lang po. He says hot oil. Kuya, sobrang saya po talaga ngayong araw talaga. Oh my gosh! Welcome po to Packs Learn, ma'am. Oh my God! Mom, are you okay? It's such a refreshing thing na may makita po kaming mga bagong tao. I like her hair. Yung fact na magbibigay kami ng service sa kanila, isang salon pa, sobrang masaya, Kuya. Ma'am, by the way, yung name ko, Kisses nga po pala, tapos 17 years old po ako. Tapos ito naman po si Vibery, she's from Bohol. Tapos ako po from Bicol. Sa patuloy na pagdating ng customer, si task leader Vibery naging abala sa pag-manage ng kanilang salon. Welcome po to Packs Learn. Marco, here. Welcome po. Si Marco. Nice to meet you po. Yung coffee po. Gusto niyo po ba? Si Vibery, maayos po siyang leader.
nakikinig yung lahat po sa kanya, tsaka sumusunod po talaga, kuya. Hand massage. So, lotion lang? Na-observe ko na binibigyan niya po yung lahat. Nakikita ko po na nag-e-effort siya. Kayo po, gusto niyo po ba may additional, ganern, pantolern, ganern? Meron pa po kaming maraming services. Mabuti po siyang leader, kuya. Parati po siya nandyan kung anong yung gusto namin. Hindi po siya napapagod. Habang abala sila Vivory at ibang housemates, may isang bisita namang dumating para aliwin ang mga customers ng Paxalern. Si Tita Baby. Ano ba gawa mo? Manicure po. Manicure? Ano bang balak mong kulay? Nude color. Nude color? Ah, hubad! Kumusta pare? Okay naman, mabuting mabuti. Ganda mo kaya, Tita Baby. Thank you. Ano bang papagawa mo? Manicure, pedicure lang. Naisipan ko, mukha ipagawa ko, kaya lang, wag na, kukula lang. Maya-maya may isa pang pamilyar na bumisita sa kanilang salon. Ang TVB online host na si Darla. Nail art. Okay po. Dito lang po tayo sa second counter. Thank you po. Okay lang po ba kayo? Okay ka. Wow. Yay, tapos na po. Tapos na po. Basta lang po yung sa primer po. Ay, wait lang. Hindi ako prepared dito. Hindi ako prepared sa face-off na to. Hello, Darla. Para lang ako nananalamin. Ang galing ha? Yes, alam mo ba yan? Ako ang nagturo sa housemates ng manicure. Nail art na to, tuldok-tuldok lang. Ano ka ba? Connect the dots yan. Samantala si Edward may iba namang problema habang nagmamasahe. Vivory, can you talk to her? Because I can't understand. She doesn't understand English. Parang hindi po siya masyadong kumakausap ng mga customers. May mga customers naman po talaga na hindi talaga masyadong makakaintindi ng English. Talk to her because she doesn't understand. Sayang daw. Gusto nga sana nga sa amin ni Edward, tapos hindi kami kaintindihan eh. Pareho kami, hindi kami I don't speak either. Kami. No split ba? No split ba? Oo, no split kami dalawa. No split kami dalawa. It's very hard to understand because you know, he's very German. German daw. British. But you live in German, you're German. I live in Germany. Where do you live? What island? No, I live in your forehead. Ang laki ng noo mo. No. Hindi ka lang matulog sa noo niya. Maymay at Edward, kayong dalawa talaga sa harapan ng customers talaga mag-asaran? Susunod, si Tita Baby i-inspeksyonin naman ang loob ng Paxalern. Kumusta ang salon ko? Maymay, Pa? dahil nakita ko No. ang pagtsatsaga mo, maaari ka nang pumunta sa storage room. Nakikita by face to face, kahit sa boses pa lang po, narinig ko na po at napaka-accommodating po niya. Sa Paxalern po kasi I trust the housemates po na kaya po nila pagandahin yung buhok ko po through hot oil. Christine did this, and then Christine also did this. Talk, as in talk na talk. Very professional, very attentive, at higit sa lahat, napakaganda ng pakikitungo ng mga housemates. I had the best day of my life! Oh my God, yeah. Thank you, Kuya! Paxalern. Ang housemates may naisip pang extra service para sa kanilang mga customer. Pero bigla na lang lumuha ang buong katawan ng hina. Go, Vivory! Habang kabalang housemates may nagbabalik naman para silipin ang operasyon ng Paxalern. Hi, Kuya. Welcome muli sa aking bahay. Bibisitahin ko na yung salon ko, baka kung ano nang nangyari. Unang araw ito ng pagbubukas ng salon nyo. Yes, wala nga lang ako sa ribbon cutting kasi late yung eroplano ko. Tumalon ako from parachute. Eksakto sa bahay nyo. Pagpasok ni Tita Baby sa loob ng salon, iniwanan mo yung customer mo. Kumusta ang
salon ko? Makausap mo na. Okay naman po. Harap na alagaan po namin. Ano ka dito, Vibery? Po. Dahil ikaw ang manager, kumusta? Okay lang po. Yung mga empleyado naman po. Mabuti naman po sila. Maayos naman po sila. Diba ako? Nakita ko sa kanila na yung itinuro namin ni Nico, nagagawa din po nila. Anong ginagawa niya sa kanila? Sa plastic hair spa? Yeah. Ako, marami kang pera. Kaya, kwentuhan niyo siya. Mga nakakatakot. Kwentuhan niyo siya nakakatakot. Alam nila yung para saan tong task na to. Nagiging isang pamilya na nagtutulungan para kay Maymay. Sana ay magtagumpay sila. Mainit para ma-blow po siya, ha? Baby na. Kayang-kaya mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Nang matapos na sa kanilang huling customer, ang lambot na ng buhok mo. Oh. Pag nag-picture ka ha, #Paxalert. Ready na po. Ingat po. Bye-bye. Ang ganda ng buhok mo. Hindi ka na. Ay! Kahit yun nga, first day pa lang po. Overall po, lahat naman po sila magagaling na empleyado. Napakainin niyo si leader. Talakpakan naman natin ang ating leader. All of us. All of us, yeah? Got a great job. Wait a minute. Okay, great. hindi nagtagal, nagpaalam na muli sa kanila si Tita Baby. Huwag kayo malungkot. Ayan, kaya niyo yan dito. Kailangan ko mag-ano, mag-pasok. Bye-bye! Huwag kayong magsad, ha? Alis na ako. Mga anak na ako! Bye-bye! I love you guys! Bago matapos ang araw, si Kuya kinausap si Vibery. Bukas ay ang ikalawa at huling araw ng salon. Matanong nga kita, anong halaga ang gusto mong maabot para mapauwi ang nanay ni Maymay at mabigyan ang pamilya nila ng sapat na tulong pinansyal? 50,000, Kuya. Matapos ang unang araw ninyo, ang kinita ng inyong salon ay 9,370 pesos. 50,000. Importante, Vibery, that you have a goal in mind. Kasi kung meron kang goal, gagawin mo ang lahat na makakaya mo. Kaya yan, Kuya. Madami pa bukas. Paglabas ng confession room, kinausap ni cast leader ang mga kasama. Gusto niyo bang malaman kung ano nakita natin kanina? Oh! 11 times? 9,370 pesos. That's pretty good. Good. First day yan. Bukas tayo na. Yeah! That's a lot na. Sorry guys, pero I think it's too much. Pero ang nasabi ko kay Kuya na goal natin, 50,000. What? Ha? 50-5-0? Opo. Yung goal lang, yung mindset natin, dapat 50,000. 50,000. Think positive. Easy, we can get it Yeah. Kaya yan. I know, we can do it. We shouldn't say na it's the second day. We should say that it's the last day. Todo bigay na. Todo bigay na. We'll be creative. Gawin natin lahat bukas. Maymay, Po? dahil nakita ko No! ang pagtsatsaga mo, maaari ka nang pumunta sa storage room. Oh my God! Kuya! Dahil nakita ko No! ang pagtsatsaga mo No! at paghintay mo ng ilang araw No! para makuha ang picture frame ni Enrique Hill, nais kong ipaalam sa iyo na maaari ka nang pumunta sa storage room. Kunin mo na ang picture frame ni Enrique Hill.
Ay, bakit nandyan ka? Sabi niyo sa akin, yun nga, wala na. Akala ko talaga wala, kuya. Pero sobrang saya ko kasi kahit ganito sa pag-ibig, pag totoo mong mahalin isang tao, tatanggapin mo kahit anong mangyari. Kahit hindi buo. Kahit hindi buo. Oh, ayan, Maymay. Kasing gulo ng nabuong Rubik's Cube mo na ang ilagay mo sa kwarto mo. Kapag nabuo mo na ang Rubik's, malay mo, makuha mo pa ang picture ni Enrique. Diba? Si Edward pinuntahan si Maymay sa girl's bedroom. I promise you, when I can, I will make you life-size statue out of paper mache of Enrique. And then I will try everything to get Enrique to sign it, and then put it in your room. So every time you're sad, just oh no! You promise, I promise. I will try. I will poop her. It was so nice, and then you're like, I'm going to poop her. Sa pagnanais na mas matulungan si Maymay, mukhang malayong-malayo pa ang dapat trabahuhin ng mga team housemates para sa kanilang 5th Lucky Cast. At bukas, masasaksihan natin ang huling araw ng Paxalearn at ang pagsara ng kanilang negosyo. Maabot kaya nila ang kanilang target? Yan ang ating sabay-sabay na aabangan bukas. At sa puntong ito, magsasara na rin ang inyong pagpapadala ng mga padalak sa mga nominado. Sino nga kaya ang makakakuha ng pinakamaraming tweets at ano kaya ang swerteng maipapadala nyo sa nominadong housemate? Malalaman naman natin yan sa mga susunod na araw. Sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay, ang Pinoy Big Brother, Lucky Season 7. Mga batang manonood. Ang nakaraan sa PBB Lucky Season 7 sa pagharap sa kanilang 5th Lucky Cast. Ikaw ang inaatasan kong maging leader. Oh my God! Nagsimula ng buksan ng housemates ang kanilang Paxalearn. Kailangan ninyong makalikom ng 20,000 pesos para makauwi ng Pilipinas ang nanay ni Maymay. After all she's gone through here, Maymay really deserves it. At ngayong gabi, makalikom kaya ang housemates ng 20,000 pesos upang mapagtagumpayan ang kanilang lucky task. Narito ang resulta ng inyong 5th Lucky Task. Kasabay ng pagharap sa lucky task, isa namang malaking pagbabago ang matatanggap ng housemates. Wala ba kayong napapansin? Nag-eyebrows ka? Pumuputi ka? Hindi! Mahirap pa sa'yo sabihin maganda ako. At abangan ang isang matinding desisyon ni Vivory na magbabago sa kanyang buhay kasama ang kanyang ina. Lahat ng yan dito lang sa PBB Lucky Season 7. Sa huling araw ng pagbubukas ng Paxalearn, maagang gumising ang teen housemates. Last day! Woo! Woo! Ngayon na ang huling araw para sa inyong salon, Vivory. Yeah. Handa na ba kayo? Handa na po. Bago magbukas ng kanilang salon, si Maymay hindi pa rin makalimutan ang mensahe ni Enrique para sa kanya. Konti na lang ha, makikis na. Konti na lang, mayakap na kita. Ngayon, kilala ka natin, May. Magiging Maymay ko. Maymay ko! Yung Maymay ko! Grabe, boy! Ilang sandali pa. Come on, come on! Everyone! Everyone! Activity area! Ayan na! Hello po! All we have to do, ibigay lang po namin yung best namin, kuya, kasi mapagtagumpayan man po namin o hindi po kami magsisisi sa ginawa po naming hard work. Po yung first customer namin, ma! Yes! As the leader and as the manager of the salon, na dapat ko pong gabayan yung mga empleyado ko if ever pag di nila alam kung anong service na ginagawa nila. Hair spa for short hair! Who's available? He says. Medyo nahusgan ko po yung capability ko po
na as the leader, sinaisip ko na po, parang focus na po ako sa role ko, na concentrate na po talaga ako na this is my work. You can flip her hair. Ito po, mama. Para di po kayo madumihan. Good job, Kenneth! Good job, Timay! Good job. Sila po lahat po yan nag-improve, naging maayos po yung mga mga service na ginawa. Proud po ako sa kanila kasi nakita ko po talaga yung hard work nila, determinasyon nila na ma-reach po namin yung goal namin. Pagkatapos maserbisyohan ng mahabang pila ng mga kliyente, ang ibang housemates ramdam na ang pagod. Nahihilo na ba kayo? Hindi. Kanina sa pedicure nakaganyan na ako. Sakit pa nga yung ulo ko eh. At may mga kliyenteng naiinip na. Okay lang po ba kay ate? Ma'am, is she working? Yes! Sa kabila ng pagod, naisipan pa ring aliwin ng housemates ang kanilang mga bisita. Show me, hon. Nagpatuloy ang kasiyahan ng isang espesyal na kliyente ang pumila para suportahan ang mga housemates. Hello po! Welcome po sa Back to Learn! Blow dry! Pwede na po kayong pumasok? Hindi tayo makapag-swimming mamaya. Hello po! Welcome po to Back to Learn! Si Marco po yung attendant? Ako po yung manager? Yung po. Maya-maya, inasikaso na ni Marco si DJ Chacha. My God! Bonggahan mo So I try my best po. Nagmamadali po kayo? County po. Ate Chacha, kung pangit po pagkatapos ang lalabasan. Marco, mag-relax ka lang. Huwag ka mataranta. Kaya mo yan. Tapos na po. Okay na po. Ingat ka po, naulan po. Si Marco yung nag-service sa akin. Okay naman yung service kasi nagtanong sila. Yung parang nasa salon ka talaga. Tatanong ano pong gusto nyo. Okay ka lang po ba? Ayun. So, thumbs up, guys. Maya-maya'y pumasok na ang huling kliyente ng mga housemates. Tapo. Ganda. Okay na po. Guys, tapos na po si ma'am. Ingat po kayo palagi. Hindi lang po talaga namin ginawa to para sa ikapanalo po ng Lucky Task. Ginawa po namin to para kay Ate Maymay at sa pamilya niya po. Kaya sobrang importante po. Proud na proud po ako sa kanila kasi nagawa po nila ng maayos ang trabaho po nila. Pero well, I'm a little bit nervous kasi baka hindi namin nalagpasan yung 20K. Ivory, buksan mo yung lalagyan. Sa loob ng hawak mong sobre ay ang lahat ng inyong kinita. Paglabas sa confession room, agad tinipon ni Vibery ang housemates. Housemates, sa loob ng 2 araw, kayo ay sumabak sa hamon ng pagnenegosyo. Naging sapat nga ba ang inyong sipag at tiyaga para malikom ang 20,000 piso? Housemates, narito ang resulta ng inyong 5th Lucky Task. Proud po ako sa sarili ko, kuya. Now, with the help of the other housemates po, I think this is like the biggest achievement that I've ever achieved in my whole life. Housemates, binabati ko kayo sa inyong tagumpay at sa paglikom
ng 30,410 pesos. Years of joy po, kuya, syempre. Kasi yung doubts ko po sa sarili ko, nawala po lahat. Parang worth it po lahat. Masayang masaya lang po talaga ako. Ikaw ang itinalaga kong leader ng task dahil alam ko ang kakayanan mo. Dahil sa kabila ng pagdududa mo sa sarili mo, pilit mo itong nilalagpasan. At kahit hindi ka sigurado sa sarili mo, ako, Vivory, sigurado ako sa iyo, sa kakayahan mo. Salamat po. Sa gitna ng kasiyahan, May mahalagang anunsyo si Vivory. Gusto kong malaman ng lahat. I mean, alam niyo na lahat siguro, except sa isang tao. Itong halagang to, para sa abuloy ng pamilya mo, Ate May. Oh, thank you. At since nalagpasan natin yung 20K, may bonus. And ang bonus na to ay a chance to meet your mother. Maraming salamat talaga. Kasi nga, ang laking halaga nito, promise. Salamat, pinasaya niyo ako talaga. Yay! Hindi ko ma-explain yung saya po sa puso. Ganito po, kuya. Dahil sa housemate, mapupunta ko si mama dito. Hindi po mababayaran po na kahit ano yung pagpapasalamat ko sa kanila. May, iyang halaga na hawak-hawak mo na. Gaano kalaking tulong yan sa tingin mo? Sobra po, kuya. As in po, sobrang-sobra na pong tulong to. Para po kay Papa Joe. Kahit hindi man niya ako nakikita, kuya, na masaya ako ngayon. Alam na lang ko, kuya, na masaya siya para sa akin. Tsaka hindi lang sa akin, pati na rin yung sa mga housemate nga po na talagang they did their best to get this, na makatulong din para sa kanya. Hindi ko na siguro makikita yung tawa niya. Pero siguro, ramdam na ramdam ko po sa puso ko na masaya siya para sa akin. Yan po, kuya. Ayoko na sana umiyak eh. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga, alam mo na masaya siya. Nasa puso mo. Opo. matapos kausapin ni Kuya si Maymay, kinausap niya muli ang lahat ng teen housemates para sa isang bonus na regalo dahil sa pagkakapanalo nila sa kanilang 5th lucky task. Kayo naman, housemates, ang bibigyan ko ng makeover. Susunod, abangan ang masayang makeover ng mga housemates. At anong klaseng makeover ang ibibigay kay Vivory? Oh my God! Hello po! Hi! Lucky task, talaga namang naipadama ng housemates ang kanilang pagmamalasakit para kay Maymay. At super excited na nga ang lahat para sa kanilang magiging makeover. Hello Philippines and hello world! Nakita natin sa mga nakaraang araw ang pag-angat ni Vivory sa kanilang 5th lucky task. Pati na rin ang pag-usbong ng kanyang kumpiyansa sa sarili dahil sa pagiging task leader. Pero bago pa man dumating sa puntong ito, maalalang merong humahadlang kay Vivory para maipakita ang tunay na sarili sa mga kasamahan. Ano nga ba ito at ano ang mga magiging kaganapan na lalong maglalabas sa kumpiyansa ni Vivory sa sarili? Narito, panoorin nating lahat. Sa pagpasok ni Vivory sa bahay ni Kuya, nagpakilala siya bilang isang talentadong bata mula sa Bohol. Hi, I'm 16 and I'm from Bohol. I know how to sing, dance, and act. Hindi ako marunong magluto, kaya gusto kong matuto.
Don't worry, I will teach you. Yes! I will teach you. Ngunit sa kanyang personal na pagpapakilala sa mga kasamahan, isang bagay ang tila ikinahiya niya. Hello! Hi. Hi! You're very cute. She's cute. I think she's Huh? She has you look beautiful. I feel 50-50 uncomfortable, comfortable. I think I'm insecure with something. The thing that holds me to not to get close to them. Yung pagiging balbon po, kuya. At sa gitna ng paninirahan sa loob ng bahay, kapansin-pansin na hindi naglalabas ng saloobin si Vibory tungkol sa kanyang pagiging balbon. Vibory. Ito rin, ganda rin na eyebrows nito, no? Yung tipong konting linis lang, tas okay na. Pero ikaw, ayaw mo pa? Ayaw pa? Siguro paglabas ko. Paglabas na lang. Alam mo bang gusto ko nang kumain ng sinangag? Marco! Mag-shave ka muna. Ang sakit! I hate you. Hindi ako mahiyain po, kuya. Tapos pag biglang pinag-usapan po yung insecurity ko, yung parang bigla pong, for example, sobrang taas po ng confidence ko, tapos bigla pong babagsak. Bakit mo kinoconsider na insecurity yung pagiging balbon mo? Siyempre kasi kuya, nung bata pa po ako, nabubuli po ako. Yung parang masakit talaga kuya, kasi parang nalilito sila kung babae ba ako lalaki. Tapos yung masakit talaga is sinabihan na, pinaglihi ka ba sa unggoy? Ganun po kuya. Parang sakit-sakit po. But I never stopped dreaming. I never made it as a reason na hindi ito pa rin ang pangarap ko. Dumating din ang pagkakataon na hinikayat ng mga girls si Vibory na mag-wax ng kanyang facial hair tulad ng karaniwang ginagawa nila. Masanay ka eh. Once na nasaktan ka na, Vibory. Pero dapat, di ba? Pag lagi ka sinasaktan, siya. Double meaning. Mas magaganda siya. Oo. Maganda na eh. Eka. I'm excited. Kayo yan. No! Talagang nangyari rin sa akin yung vibe. Come on. Let's survive this girly thing. Pero bago pa man ito mag-wax, kinonsulta niya ito kay kuya. Natatawa po kuya kasi sinabi mo ni Penich kay Heaven po kuya na i-wax daw yung facial hair ko dito. Ano ba pakiramdam mo tungo sa bagay na to? Yun nga kuya, na-excite, na natatakot. Handa ka na ba? Siguro. Kaya ako natatanong ang mga bagay nito. Kasi alam ko na malaking desisyon ito para sa'yo. Buo dapat ang loob mo. Opo. At nagabayan ka ng gusto. I haven't consulted my mother. Tama. Sa palagay ko, na kailangan din makapag-usap kayo tungkol sa desisyon mo. Kasi nanay mo siya. Ipagpaliban muna natin ang desisyon mo. Give it time. Okay. Ang pagkakaroon mo ng ganyang katangian ay hindi mo dapat i-consider na kabawasan sa pagkatao. Hindi yan dapat maging hadlang para maging maganda ang tingin mo sa sarili mo. Ang mahalaga ay ang pagkatao mo. Hanggat mabuti ang puso mo, ay wala kang dapat ipag-alala. Kapag gagawa daw ako ng desisyon, dapat parang buo na ganyan. Tapos, dapat, oh my God! Dapat ka! Nagdadalang isip ka dapat kumonsulta muna sa expert, tsaka kausapin muna si mama, ganun.
Sa mga susunod na araw, pag-uusapan muli natin ito. At kung mayroon ka mang gustong gawin na desisyon para sa sarili mo, gusto ko ay handa ka na. Susunod, abangan ang masayang makeover ng mga housemates. At anong klaseng makeover ang ibibigay kay Vivory? Oh my God! Hello po! Hi! Yaring makeover at muli nilang pinag-usapan ang facial hair ni Vivory. Vivory, Po. nasabi ko sa iyo dati na gagabayan kita sa prosesong ito, hindi ba? Opo. Sa puntong ito, sa proseso, para mas magabayan ka tungo sa desisyon na gagawin mo. Meron akong inimbitahan na isang eksperto tungkol sa ganyang kalagayan. Anong pakiramdam mo rito? Na-excite po kuya na natutuwa. Sabi ni Kuya, may pupunta daw expert. Talk to us girls about that. Yeah. It's very important na mabigyan ng solusyon yung kay Vivory. Kasi it gives us confidence, kuya. Oh my God! Hello po! Hi! You have questions? What's your concern about that? You want it to be removed? You want to ask why do you have that? All. Both. Both. That's what you call hirsutism. It's a condition wherein you have hair sa mga unwanted areas. Pero don't worry kasi ang daming patients na ganon. Hindi lang ikaw. Marami po kaming natutunan sa kanya. Siyempre, at your age, may marami ka namang options talaga. You can have it wax, you can have it thread, pwedeng shave. Mas maganda, maaga sana, ma-address na siya with the use of laser. Well, for sure, Kuya, she will look better po with her facial hair taken away. Hindi mo maiiwasan masaktan dahil kahit anong gawin mo talaga, kahit sinong makakasalubong mo, lalo na yung mga taong hindi mo pa kilala, i-judge at i-judge ka talaga nila. Kaya talagang importante yun sa kanya. Ano bang advice ng parents mo? Well, I haven't consulted my parents pa po eh. Okay. Walang kaalam-alam si Vivory na kausap ni Kuya sa confession room ang mama ni Vivory. Magandang gabi. Magandang gabi po, Kuya. Kaya kita inimbitahan ngayon dahil kamakailan lang ay lumapit sa akin si Vivory dahil meron nga siyang isang desisyon na gustong gawin. Siguro yung kaniyang mukha, yung bigote. Tama ka. Minsan niya yung humingi siya ng paintulot. Sabi niya, Mama, pwede bang tanggalin itong bigote ko? Sabi ko, bakit naman anak? Maganda ka naman kahit meron kang bigote, nagmana ka nga sa akin. Hindi naman yan isang malaking issue. Kaso lang, bilang isang ina, nakakonsensya rin ako kasi hindi ko pinansin yung tinutokso na siguro siya sa kanya kahit hindi niya kaklase sa iba, palagi ko siyang pinagsabihan na ang mahalaga yung ugali mo, yun ang pinaka-importante. Talagang swerte ako bilang isang ina na hindi ko na-expect, Kuya, na ganun pala si Vivory kapursigido. Kahit noon yung kabataan ko, ako rin may talent din ako pero hindi ako kagaya niya. Nagpasan niya yung kakayahan ko at bilib na bilib ako sa kanya, Kuya. Marami akong sasabihin sa kanya. Gusto kong mag-sorry. Gusto kong i-congratulate at sasabihin sa kanya na anak, di lang ako proud sa'yo. Very, very proud ako sa'yo. Talagang sasabihin ko sa kanya, idol kita. Magaling na magaling ka. Sigurado ako na labis na ikatutuwa ni Vivory lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Naniniwala ako sa sinasabi mo na ang importante
labis na ikatutuwa ni Vivery. Lahat na gusto mong sabihin sa kanya. Naniniwala ako sa sinasabi mo na ang importante ay ang kalooban ng isang tao. At naipakita naman ni Vivery yun dito sa loob ng bahay ko. Pero kasabay nito, gusto ko rin matulungan ang lahat ng housemates ko. Kasama si Vivery doon. Ang mga insecurities na kanyang nakuha, gusto ko sana ay maalis na yun. Pagtulungan natin yun. Yes, kuya. Kaya gusto ko ay magabayan mo siya sa desisyon niyang gagawin. Okay po. Pagkatapos ng anunsyo ng makeover sa housemates, dumating na ang glam team na magme-makeover sa kanila. Welcome sa aking bahay. Thank you po. Salamat po. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na kayo'y inimbita ko para sa makeover ng aking mga housemates. Maya-maya pa ay nagsimula na ang hairstyling ng mga housemates. Second time, magpag-picture bang tao. Kinabahan ako! Si Edward po kuya, medyo oblong po yung hair niya. Much better na haircut sa kanya, medyo sleek para mas magmukhang square proportion po sa face niya po. Si Fenich po, nakikita ko po yung medyo fining hair ng buhok niya, saka yung shape ng mukha niya, medyo squarish ng konti. So, I think it's better for her po yung medyo bawasan natin yung length niya para magmukha mas lalo makapal yung buhok niya. Yung kay Christian po kuya, need lang po i-clean yung side and then shorten dito po sa back para pag inaayos niya, mas makikitang forma po dito sa harap. Si Christine naman po, i-soften natin yung layer sa harapan niya. Si Marco po, medyo mahaba na po yung buhok niya eh. Maganda sa kanyang i-keep lang natin yung length niya sa ibabaw, tapos ipisan sa side. Si Heaven naman po, siguro we can give her a square layered just to soften it para mas maganda yung movement ng buhok niya. Since maganda naman, ang ganda-ganda ng mukha niya. Si Maymay masyado pong mahaba, masyado yung buhok niya para sa tsura niya. Actually, maganda sa kanya kung mag-square bob tayo, at least above the chin. Si yung faded yung side, tapos pompadour kuya. Clean yung side, then nakataas yung ibabaw kuya. Si Kisses po, yung bangs niya masyadong mabigat para sa personality niya. So, we can still keep the bangs, but i-soften it po. Ang tawag po namin annoying bangs. So, medyo maikli po sa gitna at pahaba po sa side. Be who you are, yeah, that's the motto. Doing our thing like, uh-oh. Show 'em what we got like we won the lotto. Kung ang iba ay nagsimula na ang makeover, si Vivery naman kausap ni Kuya sa confession room. Dumating na ang takdang panahon para tuunan naman natin ng pansin ang sarili mong pagbabago. Alam kong isang mahalagang desisyon ang kailangan mong gawin at gusto kong makasigurado na nakausap mo na ang lahat ng tao para magabayan ka ng tama at kasama dito ang iyong nanay. Nasa kanya po talaga yung desisyon. She's still my mom. Siya po yung palaging nakakasama ko po. And then she's the one who's making decisions po. Vivery, Kuya? gusto kong malaman mo na kung anong huling desisyon man ang gagawin mo, na ipinagmamalaki kita. Maraming salamat po talaga, Kuya, for believing in me. Alam ko rin naman kung gaano ka-importante sa iyo to. Lalo pa, isa ka ng dalaga. Kaya gusto kong makausap mo ang nanay mo. I will hug you forever and ever. Vivery, Kuya? ito na ang pagkakataon mo para kumonsulta sa iyong nanay. Okay po. Ito man. Kaan naging katong transformation? Siya ka. Ikaw! Everything, yes. Oh, ikaw, sama. Si Papa, okay lang? Basta unsay
ikalipay nimo support namin ni Papa, gasabot namin ni Papa. Ana. Wait, saan sa reaction? Pero kung pwede dili sa hilabtan, di ba? Pero karon nakasabot nako. Kay reaction sa abang mga teenagers, may bigote. So, nasaktan ka? Oh, good kay ibi ako so. Nga ba bita po ni reason nga nung ila kong pagsungon nga na. Yes, nawa may problema si Papa nga no problem. Ikaw 16 naman ka. This is a big blessing for you. Happy ko nimo na. Very happy. Marbury, ano ang desisyon mo? Thumbs up po, kuya. Agree po ako, kuya, sa pagbabago. Okay lang, kuya. Walang problema sa akin. Wala. 100%, 101%. Go, go. Para sa kaligayahan ng anak ko. Handa ka na? Handa na po, kuya! Woo! Abangan bukas. Masasaksihan na ang pinakahihintay na makeover ni Vibery. At sino nga kaya sa mga nominadong sina Christian, Kisses, Heaven, Fenech at Marco ang tuluyan ng lalabas ng bahay ni Kuya? Abangan yan sa 3rd Eviction Night ng PBB Lucky Season 7.